The following program is rated PG. Whoa, what's up, CTV fam? Welcome to another episode of CTV Exclusive, your front row seat to stars. My name is Dom Holiday, and we are back in the studio after last week's exciting CTV Exclusive Sport, our exciting anniversary special from the Wall Arena for our Acer Day special. So we want to thank Acer for the opportunity to invite us to this wonderful event that celebrates connections of some sort. So thank you, Acer. Let's do it again next year. Anyways, today, may kakasama natin ngayon ng isang banda, alt-rock band from San Juan, Metro Manila. At sila nga ang magtanim ng binhi para dito. At sokas, makakasama na natin finally sa episode na to. Please welcome Nova King! Thank you, CTV. Thank you. Alright, welcome to the show. Sila nga ang banda, and notice, trio dapat sila pero dalawa na sila, in case you're wondering. Anyways, go ahead. Introduce nyo naman anong band ginagawa niyo sa band and all that. Go. Hi, I'm Lawrence, gitara and vocals. Hi, I'm Kyle, bass guitar. Okay, so, Lawrence, ito, nagsimula ito bilang isang solo project mo noong 2015. Ngayon, duo na. At dati, in case you're wondering, trio sila, pero alam mo na ang mga pangyayari. So, can you tell us yung transition kung paano nagsal yung si Kyle? Okay, from 2018, nagsusulat na akong kanta. Then, 2020, nag-release na ako ng self-produced na archive album. And available na siya sa streaming platforms, Colors in My Head. Tapos, nung after pandemic, doon ako naghanap ng mga sessionist na pwedeng tumugtog. Kasi pwede nang tumugtog ng live nun eh. Yan, hanggang sa na-meet ko online si Kyle. From sessionist to permanent member. Tapos ngayon, working on new project, EP, full Tagalog na mga kanta. Trio pa rin kami, pero may tour member kami na hopefully maging permanent member. Oh, so there are a trio. So one has left the building. So Yes. trio na pa rin. And I think it's one. So one, if you're out there watching, we hope to see you again. Yes. Kahit reunion na lang. Malay mo. So, you did mention kasi yung Colors in My Head. Na-release mo yan nung pandemic. Paano ba itong period na introspection? Introspection! Paano ba nag-affect yan sa path mo bilang sa path ng Novocaine? 2020, compilation talaga siya ng mga live at demos at singles. So, hindi siya official na album, pero archive siya. Meaning, compilation talaga siya ng works namin from 2018, kung di ako nagkakamali. Tapos may live, Tagal may... na. Tapos 2020 lang ako time na i-release talaga yung archive album. Very interesting. Kaya natuwa ko na yung demo compilation nyo, sorry for that, na-release mo yan nung kasagsagan na alam mo na at akalain mo yun? Ilang streams na yan sa Spotify? I'm curious to know. Yung Pepe Waltz, 1.7 ata, 1.5 or 1.3. Pero nasa 1,000 streams lang. Okay lang. We all start somewhere, di ba? Yes po. So, para sa kaalaman ng lahat, kung nagtataka ko, bakit ganyan ang pangalan ng Novocaine? Ito ay galing sa isang documentary ng late Nirvana member na Kurt Cobain. Paano ba itong legacy na yan influence your artistic identity?
straight away, mostly music influence sa style ng Nirvana and yung songwriting ni Kurt mismo. Malaking influence growing up listening to Grunge. different kinds of music, especially grunge and alt rock. Syempre, Nirvana is on top pagdating sa mga influences talaga. Ayun. Tsaka sa journal siya nakuha from docu na Montage Effect. Doon namin nakuha yung name, Novocaine. Very interesting backstory yan kasi we all have influences in our lives. So, at akalain mo, dahil sa kanyang legacy na naiiwan, akalain mo yun, we have this band na. So, you're based in San Juan, Manila. So, paano ba nag-shape ang syudad nyo sa local music scene and ethos over the years? Gandang tanong yan. Kasi, kakaunti lang rin yung kilala ko na banda from San Juan. Kung di ako nagkakamali, parang wala kaming kasing edad siguro na active. Pero may studio na malapit dito may kapitbahay kami na studio dito. Di pa kami nakapag-record doon pero kung alam niyo yung this is where I make music. Ayun. Dito yung madalas nagre-record yung mga kilalang banda Bird, TNG. Ayun. Kalahana. Meron bang mga sikat na banda na nag-record yan? I'm curious. Ayun, Bird. Sino pa ba? TNG. Four of Spades. Doon pala. Four of Spades. Oh yeah, yung Four of Spades. Yung kilalang... Well... Ayun. Ang dami palang kilala nandun. Kahit Four of Spades. Nakalain mo yun? May studio dito na. Recording studio. Nice. So, para sa mga viewers natin na yun, ang kanilang music, pinagsama-sama yung garage rock, grunge, and post-punk. Pag nagsusulat kayo ng mga bagong material, paano yung na-decide yung sonic direction na ililin into? Para sa akin, more on feeling talaga When, kunyari, may nagawang riff or bassline or drum part, isang listen pa lang, you can tell like where it will go. Kunyari, may ginawang guitar si Lawrence. It will evolve in a way na parang, okay, pupunta siyang parang The Strokes or parang New Order, parang Nirvana. Depende din sa process talaga. That's what I can say. Nasa creative process pala yung mga ginagawa nyo. I mean, paano ba, speaking of which, yung creative process nyo ng mga songs, ano ba inuunan nyo sa creative process? I'm curious to know, kung ano ba inuunan nyo, lyrics, yung riff, or yung mga melody, ano ba? Madalas nagsisimula kami ng guitar riff muna talaga. Melody nung instrumentals, ganun, demo. After nun, tatry namin sa studio namin. I-rehearse namin kung tama ba sa feeling, kung bagay ba na yung mga parts na nasulat namin. Tapos, tsaka ko lalagyan ng lyrics and then record. Very interesting kasi yung mga creative process. And for my uncle kasi, medyo pagkarakista yung aking tito kung mahilig sa mga Air Supply, mga New Wave. Akalain mo yun. At saka yung band, baka maghingi ng advice din. Bira lang yan. Again, wala pa siya, baka hindi marinig ang tito ko kasi naka-earphone naman ako. Baka matuwa na kung may kausap kong banda at malay natin, baka may interview ko nga Air Supply din. Never know on this page. Air Supply. What an icon. Yeah, icon talaga yung Air Supply. 50 years na sa industry.
still going strong. Anyways, move on na tayo sa album mo na nag-release sa Control noong 2021. Ito, yung singles nyo na like Jasmine, Control, and Red Rose Hue that came out before your debut album na Control. Ano ba ang stages of growth do you associate sa mga releases na yan? After ng Colors in My Head, nag-decide ako na, hindi naman nag-decide, pero tuloy-tuloy kasi yung pagsulat ko ng kanta nun. At tingin ko rin na ready na siya for album mismo. Yan, yung mga nabanggit mo na kanta, Jasmine, Control, Red Rose Hue. Singles muna, tapos after that, ginawa ko ng album without proper promo yung ginawa ko nung time na yun. Hindi ko pa iniisip yung pag-press release, yung pag-send sa inyo tulad ng CTV. Talagang iniisip ko lang na i-release lang kasi yung pakiramdam na i-share yung music. Yung basta i-release na. Yun yung mindset ko nung time na. Ganun din. Katuwa nga, kayo nga, lagi kayo nag-engage sa page namin and I'm so happy na lagi kapag pinopromote ang page namin. 4 years, wow. All I can say is, wow. All right. Thank you. Saka congrats pala sa 17,000 followers nyo. Mahirap yun. Yes, 17,000 followers na tayo sa Facebook and 8,000 sa YouTube. And we all belong to you guys, CTV fam. Maraming salamat po. Thank you for reminding me that. Yes, thank you po. Thank you. All right, so ito, meron kayong na-release na 2 singles this year. Ito, Panaginip Ko at Pusta. They both have deeper lyrical narratives. Paki-share niyo naman yung mga personal experiences or broader themes na na-inspire sa mga tracks na yan. Sa Panaginip Ko, at least yung interpretation ko ng kanta, para siyang, anong tawag doon? Parang lucid dream, tama ba? Na aware ka na nasa panaginip ka. May control ka sa loob ng dream na yun. Pero you can't wake up, parang ganun. In a way, pinaprocess ko din as parang sleep paralysis na nakakatakot na. Grabe to. Horror movie, parang ganun. Yan. Ikaw. Ganun din sa Panaginip Ko. Tsaka, mas dinedescribe niya yung experience sa panaginip. Parang yung sa music video na weird na yung nangyayari. Tapos sa Pusta naman, about lang siya sa paggastos ng pera. Na ini-enjoy lang yung money. Tinataya lang yung pera sa totoong buhay. Yung mga paggastos nga. Yun nga, kasi, go ahead. And yung hindi naman process. Interpretation pala. Yung interpretation ko ng Pusta is yung siguro mga higher ups na tao that parang abuse yung mga pera ng mga kunyari like situation na lang like taxpayer or people who give them things pero they take it for granted kasi they use it for mga masasamang bagay, ganun. Yun yung interpretation ko sa kanta. Or to put it in another term, corruption is real. Yan. Pero hindi kami nagpo-promote ng sugal na any sugal, any form of sugal, wala. Kontra kami doon. Yan, pagtataya lang sa totoong buhay. And kami din dito, hindi kami nagpo-promote ng gambling. Kung napapansin niyo sa mga page sa mga YouTube namin, yes, we're monetized na. Happy to since March pa, yes. Pero isa sa mga black categories ay gambling talaga.
Hindi talaga pwede sa amin yun. Kaya, ang nangyari, wala kayong nakikitang kahit isang gambling act. At iniisip ko yung mga younger na nanonood. So, please, don't gamble. At alam niyo naman yung mga nangyayari sa mga paligid natin sa, ano yun, yung mga billboards. Sana, Billboard, tama. parang awa nyo na. Sana, parang awa nyo na. Huwag kayong mag-underground at sana yung mga billboards niyan. Alam ko, mawawala na yung mga billboards ng gambling apps. Please lang. Huwag nyo gamitin sa ibang kalalakan. Sa mga masasamang bagay, yung mga yung pera. Do it with your own purpose and please, parang ahon nyo na. Huwag nyo gamitin sa sugal. Kasi we're not promoting gambling here and we're not even going to do it. Kahit ma-offer man kami ng 1,000,000 piso, hindi namin gagawin yon. Para sa amin kasi, ang malaking panalo ay yung mga nanonood, nag-engage sa amin mga pages. So, thank you guys so much sa mga support. And, we're not, enough of the sugal kasi ayoko mag-promote niyan. Baka, yes po. Disclaimer. We're never going to promote anything vices. Ika nga. Unless si Vice ganda yon. Biro lang, meme. We hope to see you again soon. Sana makita kita sa personal. You performed across Metro Manila. Nag-appear ka sa GMA playlist, sa roadshow ng isang radio station, yung Wish 107.5, and nag-play kayo sa Japan. So, ano ba mga moments na nag-stood out as key breakthroughs? Para sa akin talaga sa 12 Monkeys when we opened for Ellie Buendia. So, Method of the Tour. Wow, nag-open pala ka kay Ellie Buendia. Nice. Tapos isa pang standout moment. For me, yung Halloween party sa Mo's birthday ni Kuya Negs. Sobrang fun. Maraming nangyari. Grabe yan. At core memory para sa akin. Yun. Sa akin, yung 12 Monkeys din at yung Taiwan na tour with Fragments. Oh, nag-Taiwan pala kayo. By the I just want to curious to know, pumunta ka ba kayo sa mga setting ng Meteor Garden? You have to. Nasa Taiwan hindi kayo. Hindi ko sure kung pumunta kami doon sa may... Sorry, hindi ko alam kung ano. Hindi ko pa napapanood yung buong Meteor Garden. Pero pumunta kami sa may Buddha. Basically kasi the entire, 3-4 days, ganun. Busy kami sa travel. Kasi sa tour mismo. Sa tour. Sorry, sa tour pala, hindi travel. So, almost the entire time, puro tugtog. Either tugtog or nasa kotse. Oh, sayang nga. Pagbalik nyo ng Taiwan, pumunta kayo sa mga kilalang settings ng Meteor Garden, yung zoo, yung university, basta. Pagbalik nyo sa Taiwan, puntahan nyo na naman. Parang awan nyo na. Tama. Minsan, iconic yan. Meteor Garden. Oh, nakita nyo naman yung nag-perform naman yung F4 nung last month. Nag-reunite sila, nakakatuwa. I'm so glad. Sana magkaroon kayo ng moment ng kasama isang big band. And on that note, we're now entering September. Wow, parating na si Jose Marichan. Yan sumisilip na. Malapit na. Ilang tulog na lang. Dadating na si Jose Marichan. So, patapos na tayo sa 2025 at parating na tayo sa 2026. Meron ba kayong i-expect na bago or perhaps anything new para sa banda? Ako naman, we are working on new material, recording, songwriting, and we're planning to release an EP by the end of the year. Or before the end of the year. Wow! Nice. Before the end of the year pa. Hopefully, September or October, ma-release yung EP.
Maganda yan kasi At more. And more? At more merch. Merchandise yung maasahan ng mga followers namin. Oh, Siyempre, more great gigs to din. hear. Yes po. More gigs. So, new season, balik na tayo sa studio. My random thought is, hindi lahat ng pera, hindi lahat ng mga bagay dapat ipusta para lang sa sariling kalakaran. Ang importante bilang tao is there's always a consequence to your actions. And with every risk that you take, there's always a consequence, whether good or bad. We just have to accept and adjust. So please, from what I can understand, yung mga nangyari, yung mga nakarang linggo, ang dami. It's all worth it at the end of the day. Huwag tayo magpusta sa mga bagay na hindi natin sigurado. Dapat ipustahan natin sa mga sigurado tayo. That's my random thought of the day. So I must say thank you guys so much for being here. Finally, nakapag-usap na tayo after all this time. Meron kayong kung may promote kayo, go right ahead. Kayo na. Mag-promote ng mga kung ano-anong bago. First of all, we'd like to promote our merchandise, our t-shirts. Selling our latest Binhi t-shirts. They come in black and white. The white one has green print and the black one has white print. Also sell stickers and posters. Message lang kayo sa page namin for order. Tsaka mga live shows, punta kayo sa gigs namin. May mga free gigs kami, may entrance. Tsaka gusto namin makakita yung mga followers namin sa gigs namin. Ano pa ba? We also have a playlist na you guys can join. We add our own songs. You can add yours. Share tayo ng mga music. Tsaka mga live performance na sa YouTube namin. Marami kaming ilalabas na live performance. Speaking of YouTube, may bago kaming released na music video for Binhi. We're super proud of the entire project. You guys should check it out. Ayan. That's all po. Yes, congratulations on your music video sa Binhi and good luck on your journey bilang isang independent act and we hope to see you sa personal soon. Yes, please, sir. Thank you so much, guys. So, my name is Dom Holiday. You've been watching CTV Exclusive, your front row seats to the stars. Pilipinas, maraming salamat po. Mabuhay. See you next week. Thank you, CTV. Thank you, CTV.